Na-deliver na nga yung order natin na 23 cubic meter na S1 sand sa site. So ito is nagkakahalaga ng mahigit 33,000 pesos. So S1 yung ginagamit natin sa pambuhos sa foundation and mga poste, grade beam, puting tie beam. So luckily, meron tayo ditong stockpile na pwedeng paglagyan ng mga order natin. Nakaka-order tayo ng bulk, kaya mas nakakamura tayo sa construction materials and also sa delivery and gate pass. So ito preparation ng footing dito sa combined footing natin. Yan, yung concrete spacer, spacing dun sa ano is ayos yan. Ito yung buong site natin. Yan, nagpo-forma na tayo ng grade beam sa part na yan. And then yung preparation ng formworks. At the same time, yung preparation ng column natin para sa mga ibang column na piniprepare natin dyan. Yan yung bubuhusan natin. Tapos na siyang formahan. Naglalagay tayo ng blue sack para hindi madumihan yung talampakan ng column. Para hindi natin siya tiktikin yung mga lightances. Okay na din yung forma nung biga na bubuhusan natin ng grade beam. Yan. Then order na tayo dito ng mga semento. Ang gamit natin dito is yung Eagle Cement na advance. And then mayroon din tayo dito in order na CHB para naman dun sa mga grade beam natin. Grade beam natin nakapatong sa tie beam. So yan, may in order natin mga revars. Yan. In order na din natin siya lahat hanggang third floor. Nasa 330,000 yung binayada natin dyan. And then also meron tayo ditong mga drum, staka ng ating mga tubig if in case mawala ng kuryente. Yan, ina-unload na yung mga in-order nating materyales para magamit na sa pagbubuhos. Yan, ganun yung itsura sa site habang nagdi-deliver sila. Then yung other part ng grade beam natin and yung mga bang nilalagay na din natin. Yan yung bubuhusan na, yan, nabuhusan na yung combined footing natin. Yan, yun o, hindi na lalagyan ng semento yung laylayan. So yan yung magandang preparasyon. Binubuhusan na din yung grade beam natin. Yan yung ano. Ang ating mixture dito is 124. Tapos yan yung ano natin, grade beam. Ongoing pa din yung pagbubuhos. Yan sa mixer. And then yan, buhos na. Ang pinaprepare na dito is yung column at yung puting tie beam. Binubuhusan din kasi yung pedestal ng column bago yung grade beam. Hanggang grade beam yung buhos. And then yan, ongoing yung excavation para sa puting and then yung sa kabilang puting tie beam natin. And then ito yung preparasyon ng splicing zone natin. Kung mapapansin nyo, masinsin yung pag-splice natin kasi nakasunod din yan sa design. Yung gamit natin dyan electric bar cutter, kaya hindi mo na kailangang ibaba or gumamit ng cut-off or bar cutter na mano-mano. So yan, pwede mo mismong nandun na sa poste, pwede mo na siyang putulin. 2 inches yung pagitan ng mga anilyo natin. Then yan, nabuhusan yung mga column natin ng ground floor. Yan yun, buhos na yan. And then itong puting is yung sinisimulan nating hukayan. Yan is yung pedestal at puting tie beam. Hukay para dun sa footing tie beam. Preparasyon dun sa pedestal column. And then yan, kita nyo. Kompleto yung spacer. Maganda yung forma. May enough na space para magforma sunod sa design. So yan, yung mga kaganapan dyan. Yan is yung binubuhusan na yung poste sa part na yan. Yan. Tapos dapat salaksakin din yan para hindi mabuaw yung ilalim. Yung pedestal na poste is tapos na din, bubuhusan na. And the excavation ng puting natin ongoing pa din.
Yan, nabuhusan na yung poste natin, natanggal na yung concrete cover, yung gitna pinopostehan, tsaka itong pedestal column. So madami nangyari ngayong yan, kung kita nyo patapos na kasi 6 days duration to. Almost patapos na isang puting na yan na ginagawa nila. Isang puting na buhusan, yung dalawang puting na hinuhuka, yung poste, grade beam, pedestal column. Yan, mga natapos nila yan. Yung mga splice, yan, kompleto sila dyan. Natapos ngayong week. Yan, chinecheck natin kung mailangan pang ayusin or i-check. Yan yung parilya natin dun sa dalawang footing na hinuhukay. And then yan, binubuhusan na rin nila yung nasa gitna na column ng para sa ground floor. So ang buhos nila is sa H/3 yung standard lang.